Brianna! Nasaan ang babaeng yon? Lumabas ka nga, Brianna! Sigaw ni Early, ang asawa ni Bernard de Luangco nang makarating siya sa bahay. Dahil sa sigaw na yon ay kaagad namang lumabas si Brianna sa maid's quarter. Bakit po, Ma'am Early? Ano pong kailangan niyo sa akin? Mahinahong tanong ni Brianna kahit na alam niyang lagot na naman siya dahil sa kasalanang hindi niya naman ginawa. Anong kapirwisyohan na naman tong ginawa mo? Hindi ba't pinasabihan na kita na hindi mo pwedeng gamitin ang gamit namin? Oo, anak ka ni Bernard, pero anak ka lang niya sa labas. Sigaw ni Early na umalingaw-ngaw sa buong mansyon ng boses. Grabe naman ang pagtataka ni Brianna dahil wala siyang pinakikialaman na gamit nila. Grabe naman po yata ang pagbibintang niyo sa akin. Wala po akong pinapakialaman na gamit ninyo. Pangangatwiran ni Brianna, dahilan para mas lalong mainis si Early. Anong walang pinapakalman? Ginasgasan mo nga yung kotse ni Hazel. Alam kong ikaw ang may kasalanan nun. Nakita ko nung gabing-gabi kang umuwi kagabi. Pagbibintang ni Early, dahilan para hindi makapaniwalang napatingin sa kanya si Brianna. Mawalang galang na ho, Ma'am Early. Opo, gabi po ako umuwi kagabi. Pero hindi ko pa pinakalman o ginamit ang kotse ni Hazel. Hazel, sabihin mong totoo. Huwag mo namang pati ito ibibintang mo pa sa akin. Pakiusap ni Brianna kay Hazel, ang anak ni Bernard sa una niyang asawa na si Belinda. Labis na nagtataka si Brianna kung bakit hindi sila pantay itrato ni Early. Parehas naman silang anak ni Bernard pero napaka-unfair ni Early pagdating kay Brianna. Palagi niyang pinapaboran si Hazel at pinaniniwalaan habang hindi niya naman pinakikinggan ang mga paliwanag na ginagawa ni Brianna. Huwag ka na nga magpaliwanag! Ano pa bang inaasahan ko? Mga anak nga naman ng katulong. Inis na saad ni Early bago niya dinuro-duro ang dalaga. Ikaw ayus-ayusin mong pinagagagawa mo. Anak ka ni Bernard pero taga-silbi ka pa lang din dito. Know your position! Dahil sa mga pinagsasasabi ni Early ay napabuntong hininga na lamang si Brianna. Ayaw niya namang magsayang ng oras sa pakikipag-away dahil alam niyang wala namang mangyayari. Bukod doon ay may respeto pa rin siya kay Early bilang bagong asawa ng ama niya. Hoy Early, grabe ka naman makapagsalita. Ikaw na ang nagsabi, anak rin ni Bernard si Brianna. Parehas silang anak ni Bernard. Kaya bakit hindi mo kayang irespeto si Brianna? Masyado kang unfair. Biglang saad ni Edna, ang lola ni Brianna na humahangos pa papunta sa sala. Si Edna ang ina ng mama niya ni Brianna na namatay. Si Lola Edna ang kakampi niya sa lahat. Dahil sa sinabi ni Lola Edna ay hindi na nakapagsalita pa si Early at padabog na siyang pumasok sa kwarto niya. Salamat Lola ha. Paano na lang talaga kung wala ka? Ay nako, iyang tita Early mo, sumusobra na talaga. Minsan umaabuso na kapag pinagbibigyan. Ikaw namang bata ka, patanda na ako. Kaya sana naman matuto ka rin lumaban sa mga pagkakataon tulad nito. Paano yan pag wala na ako? Ikaw talaga Lola, hindi ka pa kaagad kukunin ni Lord. Dahil buong buhay niyo Lola, ngayon lang kayo bumait. Aba, bata kang talaga. Pero hindi naman yun ang mahalaga Lola. Ang mahalaga, napalambot ni Brianna ang batong puso niyo. At doon na hindi mapigil na mapangiti ang matanda. Totoo naman ang sinabi ni Brianna. Kilala rin si Lola Edna sa pagiging mataray, masungit at pagiging kontrabida nito sa iba. Lola, sabay nginitin to. Oh, matapos mo akong sabihan ng kung ano-ano mukhang may gana ka pang mag-request Ano na naman ang kailangan mo ha? Kasi Lola, okay lang po ba kung umalis muna ako? Gusto ko lang po sanang mapag-isa. Pakiusap niya habang may pilit ng ngiti sa labi. Sabay mapait na ngiti ng matanda. Sige po, alam kong nasira ang araw mo dahil sa kanila. Huwag ka mag-alala. Ipagtitira kita ng kakainin mo mamayang gabi.
Dahil sa pangyayaring yun ay minabuti munang umalis ni Brianna sa mansyon dahil alam niyang bubungangaan siya ng bubungangaan ni Early. Kaya naman kaagad na naligo si Brianna at nagbihis. Akmang papaalis na siya nang bigla niyang makasalubong si Hazel. "Oh, aalis ka na naman?" "Well, mabuti naman dahil hindi namin makikita ni Mama Early ang mukha mo. I don't even know why hinahayaan ka pa ni Dad na manatili kasama namin. Anak ka lang naman ng katulong." Pangahamak na sa kanya ni Hazel. "Alam mo Hazel, kung walang lalabas na magandang salita dyan sa bibig mo, pwede mong huwag ka nalang magsalita. Tsaka yung mga kasinungalingan mo, itigil mo na dahil ako napapasama ng dahil sa'yo. Okay, kapatid kita, pero sumusobra ka na." Hindi na nakapagpigil pa si Brianna nang dahil sa sinabi sa kanya ni Hazel. "Bakit ako titigil? It's my words against yours. Sino sa tingin mong paniniwalaan sa atin ni Mama Early? Oh wait, ako nga lang palang pwedeng tumawag sa kanya nun. Kasi kahit kailan, hindi kanya matatanggap." Pilit na ikinalma ni Brianna ang sarili bago siya muling nagsalita. "Alam ko, pero in case na nakakalimutan mo, there's karma for everything that you're doing. At base sa pinaggagawa mo, bad karma ang babalik sa'yo. Now, if you'll excuse me, aalis na muna ako para naman hindi masirang araw ko sa kakatingin sa'yo." Anya na naging dahilan para mainis ng sobra-sobra si Hazel. Magkapatid sila pero sa ama lang. Pero threaten na threaten sa kanya si Hazel dahil alam niya na hindi niya makukuha ng buo ang pamana ng ama niya hanggat nandyan si Brianna. Kaagad na umalis doon si Brianna at pumunta sa isang lugar na matatawag niyang safe place. Ito ang isa sa mga lupa na pagmamay-ari ng ama niya kung saan maraming puno doon at bulaklak. Tuwing pumupunta siya sa lugar na yun ay nagdadala siya ng banig dahil minsan ay natutulog siya doon. Buti pa dito payapa, walang ingay at hindi ko kailangan marinig ang mga pang-iinsulto nila sa akin. Mayaman ng ama ko pero sobrang hirap ng buhay ko nang dahil sa bago niyang asawa. Dumagdag pa si Hazel na napakataas ng tingin sa sarili niya. Dahil lang sa anak siya ni Mr. De Locuanco sa una nitong asawa na si Ma'am Belinda. Saad ni Brianna at napabuntong hininga. Ay nako, ang hirap talaga na ituwid ang pagkakamali ng mga magulang. Buti na lang kahit papaano mabait si Daddy. Kind enough para patirahin kami ni Lola kahit anak lang ako sa labas. Ayun nga lang lagi rin namang wala dahil sa mga business trips niya. Medyo mahirap lang talaga kasi kung gaano kabait si Daddy, gano'n naman kasama ugali ng tagapagmana niya. Sinigundahan pa ng stepmother naming Bruhilda na parang killer weapon ng haba at tulis ng baba niya. Ay, nakakainis talaga. Napaikot na lang ng mata si Brianna bago siya nahiga sa may banig at tumingin sa may kalangitan. Kapag talaga ako nagkaroon na ng trabaho at nakaluwag, aalis na ako sa lugar na yon. Tutal mukhang yun naman ang gusto nilang mangyari. Isasama ko si Lola para hindi na kami manirahin sa impyernong bahay na yon. Anya bago niya ipinikit ang mga mata niya. Halos araw-araw nang pumupunta si Brianna sa tambayan niyang yun. Tuwang-tuwa naman si Early at Hazel dahil hindi nila nakikita ang dalaga. Para bang nabawasan ang sakit ng ulo nila simula nang mas piliin ni Brianna na magkulong sa sarili niyang mundo kesa makasalamuha sa mga tao sa bahay na kasama sila. Nasaan ang bastarda? Inis na tanong ni Early. Mama, umalis na naman at doon nagmukmuk sa kung saan. Ha, good for her. Konti na lang baka maglayas na yan. Good. That's my girl. Pilitin nating parupukin ang kakapalan na mukha ng babaeng yan. She doesn't belong here. Baka akala niya may mahuhutot pa siya sa daddy niya. Ngayong pinakasalan na ako ng daddy mo, hindi ako papayag na maambunan siya ni Cinco. Kaya sa'yo ko Mama Early eh. You never let me down. At ngumisi pa ang dalagang si Hazel. Tuwing hapon, habang dala-dala ni Brianna ang maliit niyang backpack ay naglalakad siya papunta sa abandonadong kubo malapit sa malawak na damuhan. Tahimik doon, walang sumisigaw sa kanya. Walang naguutos at nagbibintang ng mga kasilanang hindi naman niya ginawa.
At higit sa lahat ay walang matang mapanghusga. Minsan ay nagdadala siya ng libro, pero kadalasan ay nakatitig lang siya sa kawalan habang nagpapahangin siya. Doon niya naramdamang malaya siya kahit papaano. Malayo sa kapatid niyang sinungaling at stepmother na unfair. Mas okay pa dito kaysa sa bahay. Bulong niya habang nakahiga siya sa kahoy na upuan. Bahagya siyang napangiti bago niya ipinikit ang mga mata niya. Pagod na pagod siya noong araw na yun dahil halos buong umaga siyang inutusan ni Hazel ng mga kung ano-anong gawain. Kahit hindi naman siya katulong sa bahay ay halos ganun na rin ang trato at tingin sa kanya. Hindi na namalayang nakatulog na pala siya. Ilang oras pa ang lumipas bago dahan-dahang gumalaw ang kanyang mga mata. Napakunot noo siya nang maramdaman niya ang kakaibang pakiramdam na para bang may tao sa paligid niya. Dahil doon ay mabilis siyang napadilat. Sino ka? Ate Kano! Sigaw ni Brianna. Bigla siyang napaupo nang makita ang isang lalaki na nakahiga rin sa kabilang bahagi ng upuan habang nakapikit ang mga mata rito. Halos mahulog pa siya sa may upuan sa sobrang gulat. Napamulat naman ng lalaki dahil sa sigaw niya. What the hell? Paus nitong sambit habang inaayos ang magulong buhok. Pareho silang natigilan nang magtama ang mga mata nila. Matangos ang ilong ng lalaki at maputi ang balat nito. Halatang bagong gising din dahil medyo namumungay pa ang mga mata nito. Sino ka? Ano ginagawa mo dito sa tambayan ko? Trespassing ka! Gusto mo isumbong kita kay Mr. De Locuanco? Sigaw ni Brianna habang bumabangon ng lalaki. Ha? Pinagsasabi mong babae ka. Tambayan mo. Ang lugar na to. Baka nga ikaw dapat ireklamo ko ng trespassing eh. Taas kilay na saad ng binata dahilan para sarkastikong matawa si Brianna. Tsaka noon pa lang inatambay na ako dito. Hindi naman kita nakikita noon. I just came back from America and 6 months na ako nandun. Before that, palagi ako nandito. Dagdag pa ni Briggs. At bakit mo ko irereklamo? Ang lupang ito ay pagmamay-ari ni Mr. De Locuanco at ama ko siya. Anya na nagpangisi kay Briggs. So ikaw yung bratinelang anak ni Tito Bernard na sinasabi sa akin nila kuya. Hazel, tama ba ako? Napakangamalas mga naman. Nakilala pa kita. Inis na Anya dahilan para mapangiwi si Brianna. Hoy lalaki, hindi ako si Hazel. I'm the second child. Pero hindi ako magrereklamo sa sinabi mo. Spoiled brat talaga si Hazel. Sila ni Ma'am Early ang dahilan kung bakit palagi akong umaalis sa mansyon. Anya, bago siya sumandal sa may upuan. Lumapit naman sa kanya si Briggs bago nito nilahad ang kamay niya. My name is Briggs Sean Gomez. And in case you're wondering kung bakit naging tambayan ko to, my dad and your dad are friends. Alam ni Tito Bernard kung gaano ko kagusto ang tahimik na lugar. Kaya sinabi niya sa akin na pwede kong puntahan ng lugar na to. Siya nga pala, anong pangalan mo? Tanong ni Briggs. Kaagad naman siyang kinamayan ni Brianna pabalik bago nagsalita. Brianna Elise De Locuanco. Kaya ako nandito kasi para hindi ko makita palagi ang kapatid ko at ang stepmother namin. Nice to meet you. Pagpapakilala ni Brianna sa binata. Well, thank God at hindi ikaw si Hazel. Alam mo kasi, na-meet ko na siya nung bata pa ako. Grabe ang pagkalala ng ugali niya. I don't like people who thinks they are better than anyone. Mabuti naman at may kapamilya pala si Tito Bernard na katulad mo. Dahil sa sinabi niya ay napangiti naman si Brianna. Pakiramdam niya kasi ay mabait ito. Dahil doon ay palagi na silang nagkikita sa may lugar na yun. Nagkukwentuhan at kinikilala nilang isa't isa. Nag-e-enjoy sila sa company ng isa't isa na para bang may sarili silang mundo kapag silang dalawa lang ang magkausap. Isang araw, matapos pagalitan naman ni Early si Brianna dahil sa isinisi na naman sa kanya ni Hazel nung nakulong ito sa kwarto. Nag-rant siya kay Briggs kaya naman nagpapasyahan ni Briggs na puntahan si Brianna upang ialis sa lugar na yon.
Nang makapasok siya sa mansyon ay bumungad sa kanya si Early at Hazel na nakaupo sa may sala. Bricks, anong ginagawa mo dito? Nakangiting tanong ni Hazel bago siya lumapit kay Bricks. Hindi alam ni Bricks pero gustong gusto siya ni Hazel simula pagkabata nila. Kaya nga nagsabi si Hazel kay Early kung pwedeng ma-arrange marriage sila ni Bricks sa hinaharap. Are you here for me? I miss you. Bumalik ka na pala galing Amerika. Why didn't you tell me? Malanding saad ni Hazel at akmang yayakapin na niya si Bricks nang umiwas ang binata. I'm not here for you, Hazel. And is it your business to know kung nakabalik na ba ako o hindi? I'm here for Brianna. May pupuntahan kami. Anya bago niya inikot-ikot ang paningin niya upang hanapin ang dalaga. Brianna? You know her? Bakit naman nandito ka para sa kanya? Taas kilay na tanong ni Hazel, halatang inis na inis. Oo nga naman. Bakit ka pumunta para sa kanya? Kung pwede namang si Hazel ang puntahan mo dito. Tanong nito na naging dahilan ng pagniwi ni Bricks. Mawalang galang na po. Siya po kasi talagang pinunta ko dito. Magtatanong sana ako saan ang kwarto niya. Pero never mind na lang. Anya bago siya lumapit kay Lola Edna. Alam niyo po ba kung nasan si Brianna? Pagtatanong ni Bricks kung saan ang kwarto ni Brianna. Nandoon siya sa maid's quarter. Ialis mo muna ang apo kong yun dito para naman sumigla siya. Pakiusap ni Lola Edna sa binata. Kayo po ba si Lola Edna? Nakukwento po kayo ni Bree sa akin. Pero sige po, pupuntahan ko na po siya doon. Pagpapaalam ng binata bago siya nagsimulang maglakad. Nasa may dulo pa ng hallway ang maid's quarter, kaya naman naglakad si Bricks papunta doon. Habang naglalakad siya ay bigla siyang may na-realize. Gusto niya sana itong itanong kay Brianna kaagad, pero mas pinili niya munang makaalis sila sa mansyon. Tinapuna naman ng nanlilisik na mga mata ni Early ang matanda sa pakikialam nito, na ikinaismid lang ng matanda. Maalinsangan dito, makalabas na nga. Huling banat pa ng matanda. Dinala ni Bricks si Brianna sa isang favorite niyang cafe na may nature view. Orderin mo lahat ng gusto mo. Libre ko kaya wag ka na malungkot, Bree. Anya bago niya pinisil ang ilong ni Brianna. Talaga lang ha? Sige, gusto ko ng matcha latte, matcha pancake, tsaka matcha cheesecakes, at matcha covered strawberries. Hindi naman napag-aalata ang mahilig ka sa matcha, no? Sino nga naman bang mag-aakala na dati ka palang kalabaw at mahilig sa damo? Pagbibiro ni Bricks, dahilan para mapanguso ang dalaga. Sinasabi mo bang hindi masarap ang matcha? Pero sa bagay, hindi nga naman para sa lahat ng matcha. Pero para sa akin, I really love it. Nakangiting saad ni Brianna. Nang dahil sa ngiting yun, ay biglang lumakas ang kabog ng dibdib ni Bricks. Hindi niya alam, pero parang nahuhulog na siya sa kaibigan niya. Habang ini-enjoy ni Brianna ang matcha treats niya ay napagpasyahan ng sabihin ni Bricks ang concern niya. Bree, you told me na anak ka ng isa sa mga maid, hindi ba? Tapos yung mama mo ay namatay nung pinanganak ka. Tanong ni Bricks. Oo, unfortunately. Kaya si Mr. De La Cuanco ang kumukup sa akin. Although katulong lang din ang nagpalaki sa akin. Si Hazel lang kasi ang gustong alagaan ni Ma'am Early. Pagkukwento ni Brianna habang si Bricks ay nag-iisip. Nakita mo na yung portrait ni Mrs. Belinda Elaine De La Cuanco, hindi ba? Yung unang asawa ni Tito Bernard, na mama ni Hazel. Tanong ulit ni Bricks. Nagtataka si Brianna dahil sa mga tanong ni Bricks, pero sinasagot niya na lang ng sinasagot ang mga tanong nito. Oo, may portrait dun sa hallway. Ang ganda niya nga eh. Gets na gets ko si Mr. De La Cuanco kung bakit in love siya kay Ma'am Belinda at matagal bago pa siya ulit nakapag-asawa. Well, kay Ma'am Belinda, gets ko siya. Pero kay Ma'am Early, hindi ko siya gets. Walang-wala kasi si Ma'am Early sa ganda ni Ma'am Belinda eh. Tapos ang sama pa ng ugali ni Ma'am Early. Saad ni Brianna na nagpatawa naman kay Bricks bago ito natahimik. Alam mo, hindi siya kamukha ni Hazel. Parang kahit nga si Mr. De La Cuanco hindi niya kamukha eh.
Napansin ko lang to nung napatitig ako na matagal sa portrait ni Tita Belinda. Pero parang ikaw ang kamukha niya. You both have the same eyes, nose and lips. Kilay lang naman mo kay Tito Bernard. Sigurado ka bang si Hazel ang anak ni Tita Belinda at hindi ikaw? Hindi kasi to coincidence lang. Could it be... Dahil sa sinabing ni Briggs ay napatigil sa pagkain si Brianna. You're not saying na baka ako ang tunay na anak ni Ma'am Belinda at Mr. De La Cuanco, hindi ba? Tanong ni Brianna at sabay na napangiti. Maraming ang nagsasabi na mas kamukha akong legitimate child nila. Pero ano ka ba? Napakadami namang tao sa mundo na hindi magkaduko pero magkakamuka. Tatanungin kita, Bri. Gusto mo bang malaman kung totoo o hindi? Wala namang masama, di ba? Malay mo. Nang dahil doon ay napaisip si Brianna kung sakali man na siya nga talaga ang tunay na anak ni Mr. Bernard at kay Belinda, hindi niya palalampasin ang mga ginawang kasamaan sa kanya ni Early at Hazel. Kung totoo nga ang sinabi mo, bakit na ganito ang setup ng buhay ko? Bakit ako ang kinikilalang anak ng katulong? Pinlano niya kayang itago ang katotohanan patungkol sa amin? Ano yon, child switching? At napangiti ito sabay bawi sa iniisip. Pero mukhang imposible siguro yun. Bakit naman nila gagawin yun, di ba? Yun nga ang dapat nating malaman, Brianna. Tatanungin kita ulit. Gusto mo bang malaman? Pag-uulit ni Briggs sa tanong niya, umiwas ng tingin si Brianna habang nag-iisip bago siya lakas loob na tumingin sa mga mata ni Briggs. Oo, gusto ko malaman ng totoo. Anya, kaya naman nagpa siya na silang imbestigahan ang tungkol doon. Nagsimula nang mag-imbestiga si Briggs patungkol doon. Unay inalam niya kung saan pinanganak si Brianna at Hazel. Sumakto naman na sa Heraldo Hospital sila parehas na pinanganak. Ang ospital na ito ay pagmamay-ari ng pamilya ni Briggs sa side ng mom niya. Habang nag-iimbestiga na sila sa mga impormasyon na kakailanganin nila, ay mas lalo silang napapalapit sa isa't isa. Nahihiya pa rin umamin si Briggs pero nagbibigyan na siya ng pahiwatig kay Brianna patungkol sa nararamdaman niya. Hindi pa rin ako nagkakaroon ng access sa mga hidden files ng ospital. Dahil wala pa si Lolo dito sa Pilipinas at ayaw akong payagan ni Dr. Mendez na tingnan yun. Anya, bago siya nahiga sa may hita ni Brianna doon sa bench ng tambayan nila. Dr. Mendez? Parang pamilyar siya sa akin. Kung hindi ako nagkakamali ay siyang nagpaanak sa amin ni Hazel. Narinig ko kasi na siya ang kausap ni Ma'am Early. Tapos nung nakita niya ako ay kaagad niya pinatay yung tawag. Pagkukwento ni Brianna habang umiinom siya ng matcha latte. That's suspicious. Para may tinatago siya na ayaw niyang malaman mo. I will look into Dr. Mendez's background to see kung bakit at kung meron ba siyang connection kay Mrs. Early. Kasi ang suspicious niya. Ilang taon na ba kayo ni Hazel pero kinakausap niya pa rin yung nagpaanak sa inyo? Saad ni Briggs bago siya nakiinom sa iniinom ng dalaga. Oh, akala ko ba lasang damo sa iyong matcha? Natatawang saad ni Brianna bago niya pinisil-pisil ang pisngi ng binata. Medyo sumasarap na siya sa panlasa ko at kasalanan mo yun. Kada may binibili kang matcha na pagkain ay pinapatikim mo sa akin. Malapit na akong maging kalabaw nito. Anya na nagpatawa lalo kay Brianna. Okay lang yan, gwapo ka naman eh. Dahil sa sinabing yun ni Brianna ay natahimik si Briggs. Nang ma-realize naman ng dalaga ang sinabi niya ay natahimik din siya. Parehas silang namula at natahimik ng dahil doon. Kumain ka pa. Masarap yan. Pag-iiba ng usapan ni Briggs kaya naman ganun ang ginawa ni Brianna. Ito ang pangyayari pagtapos umalis ni Brianna sa mansyon. Hindi na natatanggap ni Edna ang nangyayari kay Brianna. Mas lalo na kasing napapadalas ang pangmamaliit ni Early at Hazel sa dalaga at hindi naman yun matanggap ni Edna. Hindi niya kasi kayang makitang umiiyak ang apo, lalo na't wala naman itong ginagawang masama. Pero dahil si Hazel ang palaging pinaniniwalaan ay hindi makalaban si Brianna dahil sa pagiging unfair ni Early. Early, maaari ba kita makausap? Tanong ni Lola Edna nang makita niyang pababa ng hagdan si Early. Kaagad naman siyang inirapan ni Early bago ito nagsalita. At ano na naman ang sasabihin mo, tanda?
Alam mo, nakakainis ka. Wala sa usapan natin na pwede mo akong sagot-sagutin ha? Aba, nakakalimutan mo ata. Akong asawa ng doon ng mansyon na to. Know your place. Para kang si Brianna. Akala mo kung sino magaling. Palamunin ka na nga lang, sinungaling pa. Hindi na napigilan ni Lola Edna ang sarili niya at nasampal na niya si Early. Abat, ang kapal na mukha mo. Anong nakain mo't sinampal mo ko ha? Mukhang matigas na ang mukha mo, tanda ha? Samantalang dati nakikihimod ka lang sa mga tira-tira ko. Dahil yun, dati yun. At hindi na ngayon. May sariling pera ang batang pinapalaki ko. Pero hindi na kailangan ng tulong mo. Ha? Tulong ko? Hindi yun tulong. Bayad yun para sa pagtikom ng bibig mong swapang sa lahat ng bagay. Ha? Swapang na akong swapang. Pasalamat ka nga. Hindi na ako kumukuha ng allowance ko sa'yo para sa ikatatahimik ng bibig kong ito nang dahil sa kalokohan mo. Kaya kung ako sa'yo, tigil-tigilan mo ng apo ko. Alam kong ginagawa mo. Iba talaga ang tama ng karakas mo, Edna. Tumataas-taas na rin ang dekalidad ng pagiging walang hiya mo. Tell me, magkano ka para hayaan mo na lang ako sa mga plano ko? Total, simulat sa pulpa naman mukha ka ng pera, hindi ba? Nagpapabayad ka nga sa akin para alagaan yung pesting bata na yan. Tapos ngayon, here you are, claiming her as your lovable granddaughter. How pathetic! At lumapit pa ito sa matanda. Tandaan mo, kahit magbihis ka pa ng ginto, amoy na amoy ko pa rin ang kabulukan ng pagkatao mo, Edna. Sumusobra ka na kasi. Hindi sinungaling si Brianna. Yang si Hazel ang sinungaling. Tsaka, hindi gawain ng apo ko makialam ng gamit na hindi naman sa kanya. Kaya wala kayong karapatan na magbintang sa kanya ng paulit-ulit na para bang walang sariling pera ang bata. Galit na sabi ni Lola Edna. The hell, who cares? Itigil mo ang kadramahan mo, pwede ba? Wala kang awa, Early. Kaya never kang gumanda eh. Hindi ka pa mamasaya, ha? Nakuha mo na ang lahat ng gusto mo. Namanipula mo na ang lahat ng tao. Ha? Edna. Hindi ko pa nakukuha ang lahat. Dahil lang gusto ko, mawala na si Brianna sa landas namin. Pero nandyan ka. Imbis na tulungan mo ko, sige-sige ka sa pagkontra. Damang-dama mo na nag-iisa ang dugong dumadaloy sa mga ugat ninyo. Pwede ba? Skip the act. Kaya, huling pagkakataon mo na to. Hindi ako nagbibiro, Edna. Hindi rin ako nagbibiro. At mas lalong hindi rin ako natatakot. Matanda na ako. Tumanda na ako sa kasalanang ipinilit mo sa akin. Kaya kapag ako nainis, sasabihin ko talaga kay Don ang tungkol sa lahat ng ito. Pagbabanta ni Lola Edna. Sige, edi sabihin mo. Sino bang paniniwalaan sa atin ni Bernard? Tsaka, sigurado ka ba dyan sa mga sinasabi mo? Baka magalit sa'yo si Brianna kapag nalaman niya na ang taong pinagkakatiwalaan niya ng buong buhay niya ay nagkait sa kanya ng buhay na dapat meron siya. Ha? Kaya mo yun? Anya na para bang sinusubok niya si Lola Edna. Kung nagkukulang pa sa yung sustento, dodoblehin ko. Tantanan mo na si Brianna! At lumapit pa Sir Early kay Edna. Nakangiti ito ng pilit. Name your price. Inis na saad ni Early bago niya iniwan sa may hallway si Lola Edna. Kinagabihan na inihatid ni Briggs ang dalaga sa mansyon nila. Maraming salamat sa paghatid, Briggs. Nag-enjoy ako ngayong araw nang dahil sa'yo. Pagpapasalamat ni Brianna bago niya nginitian ng binata. Namula naman si Briggs nang dahil doon bago niya pinisilang pisngi ni Brianna. Masaya ako nag-enjoy ka habang kasama ako. Siya nga pala, ibigay mo kay Lola yung chocolate cake ha. Pasasalamat ko yun sa kanya dahil sa kanina. Good night, Bri. Anya, kaya naman niyakap siya ni Brianna. Good night, Briggs. See you ulit bukas sa dating tambayan. Pag-aaya ni Brianna. Sure. Sige, mauna na ako. Pagpapaalam niya kaya naman nagbabay na sa kanya ang dalaga. Brianna, nandito ka na pala. Gusto mo na bang kumain?
pinagtira kita ng pagkain mo dito. Anya, kaya naman kaagad na niyakap siya ni Brianna. Maraming salamat po, Lola, dahil palagi mo akong pinagtatanggol. Pagpapasalamat niya dahilan para kumirot ang puso ni Lola Edna. May kasalanan kasi siya na hindi niya masabi-sabi sa dalaga. Araw-araw na siyang kinakain ng konsensya niya dahil na rin sa napapamahal na siya kay Brianna. Walang anuman, Iha. So, kakain ka na ba? Anya at tumango naman si Brianna. Ipinaghahanda siya ng pinggan ni Lola Edna at masaya naman siyang kumain ng gabihan. Nga po pala, pinapabigay po yan sa'yo ni Briggs. Pasasalamat niya po para sa inyo kanina. Anak ko, napakabait naman ng batang iyon. Pero hindi ako masyadong mahilig sa matatamis eh. Alam mo naman, matanda na si Lola. Titikim na ako ng kaunti at ikaw nang umubos. Para naman may panghimagas ka. Saad ni Lola Edna nagpangiti kay Brianna. Talaga po? Thank you po, Lola. Pagpapasalamat niya bago siya nagpatuloy sa pagkain. Alam ko naman na idinaan lang sa akin ni Briggs yan. Pero para talaga sa'yo yan. Tinanong niya kasi ako kung anong favorite cake mo maliban sa matcha. Tapos kung ano daw ang gusto ko. Ang sabi ko lang maging masaya lang ang apo ko, okay na ako. Sinabi mo yun, Lola? Nakakahiya naman. Sus! Nahihiya ka pero kitang-kita ko naman ang pag-twinkle-twinkle ng mata mo. Kasi naman, Lola. Apo, Po, bagay kayo. nakakainis ka naman, Lola eh. At doon ay nagkatawanan sila. Pagkatapos kumain ay dumiretso na sila sa maid's quarter upang matulog ng sabay. Ang totoo ay may kwarto talaga si Brianna na kasing lawak ng kwarto ni Hazel. Pero mas gusto niyang matulog sa iisang kwarto kasama ang lola niya. Lumaki si Brianna na parang lola si girl, kaya mas pinili niyang matulog sa hindi malaking kwarto para magkasama sila ng lola niya. Maagang gumising si Brianna para tumulong kay Lola Edna na magdilig ng halaman. Bukod kasi sa pagsusulat ng istorya, pagbabasa ng libro, at isa pa niyang hobby ay ang pag-alaga ng mga halaman, lalo na ng mga bulaklak. Lola, tingnan mo po ang ganda ng bunga ng sunflower ko. Masayang anya habang nagdidilig sila ng halaman. Ang galing naman ng apo ko. Napakagaan talaga ng kamay mo pagdating sa pagtatanim. Siya nga pala, padating na yung mga binili natin na buto ng halaman at bulaklak. Excited ka na ba? Tanong ni Lola Edna na mas lalong nagpangiti sa dalaga. Brianna? Brianna! Nasaan ang walang yung batang yon? Sigaw ni Early nang makarating siya sa garden. Nabigla na lang ang lahat ng lapitan niya si Brianna at hinigit ito sa buhok papasok sa mansyon. Aray! Ma'am Early! Masakit po! Bitawan niyo na ako! Lumuluhang pakiusap ni Brianna habang si Lola Edna naman ay pinipigilan si Early. Early, ano ba? Bitawan mong apo ko! Ano na naman bang problema mo, ha? Sigaw ni Lola Edna habang tinatanggal niya ang kamay ni Early na nakahawak sa buhok ng dalaga. Magnanakaw kang babae ka? Sobra-sobra ka na talaga no? Sinira mo na nga yung mga gamit ni Hazel noon. Tapos ngayon nanakawin mo na naman. Sigaw ni Early habang si Brianna ay nagtataka dahil wala naman siyang maalala na ganun. Aray! Wala po akong ninanakaw! Baka po nagkakamali lang kayo! Sigaw ni Brianna nang sampalin siya ni Early. Wala ka ng respeto Akala mo kung sino ka? Anak ka lang naman sa labas. Sigaw ni Early dahilan para mapikon na si Lola Edna. Aba, hindi na ata tama ang ginagawa mo. Sino ka para pagbintangan ng apo ko sa bagay na hindi niya naman ginawa? Umayos ka nga, Early. Wala kang karapatan na saktan si Brianna. Kung tingin mo walang karapatan si Brianna sa pagiging dilokwang ko dahil anak siya kuno sa labas, anong karapatan mo? Baka nakakalimutan mo. Kaibigan ka lang ni Ma'am Berlinda na inahas ang lahat sa kanya. Naghintay ng pagkakataon para umatake. Tama ba ako, Ma'am Early? Pagtataray ni Lola Edna dahil hindi na niya kinakayang makitang umiiyak ang apo niya. How dare you? Katulong ka lang dito How dare you din ang mukha mo? Oo, katulong lang ako dito. Ikaw,
Alam mo ba kung anong pinagkaiba natin? Ako, tinatrabaho ko ang bahay. Ikaw tinatrabaho mo yung tao sa loob ng bahay. Matanda lang ako pero wag mo akong mader-der dyan, ha? Bago ka pa nga naging demonyo, ako na ang reyna ng impyerno. Kaya di uubra ang ugali mo sa akin at wag mo kaming pinapaandaran sa mga nakaw-nakaw mong tactics. Ha? Ang kapal din na mukha mo para sagot-sagutin ako. Wala sanang gulo kung inayos mong ugali ng apo mo. Kaya lumalaki ang ulo ng alaga mo dahil walang hiya ka. Akala mo ba palalagpasin ko to? Ipapaalam ko to sa asawa ko. Ha? At sino tinakot mo? Ako? Bago mo turuang ayusin ang ugali ni Brianna, ayusin mo muna ang pagmumukha mo. Marami ka ng pera pero hirap na hirap pa rin ang yaman ng mga dilakwang ko para pagandahin ka. Dahil mula loob hanggang labas, nabubulok ka na. Pormali nilang ata ang makakasalba sa'yo. Hayop kang matanda ka! At nag-amba na naman ito ng isang sampal. Tama na po! Huwag niyo pong sasaktan ng lola ko! Wala po akong ninakaw. Tsaka bakit kailangan ko pong magnakaw kung pwede ko namang bilhin ng bagay na yon? Kung palabas na naman to ni Hazel, please tumigil ka na. Hindi na to nakakatuwa. Palagi na lang ako napagbibintangan dahil sa kasinungalingan mo. Sigaw ni Brianna. How dare you say that to me? Ikaw na nga nagnakaw, ikaw pa ang galit? Mommy help me! Inaaway ako ni Brianna! Pag-arte ni Hazel na umiiyak bago niyang inisihan si Brianna na para bang inaasar niya pa ito. Ano nangyayari dito? Naliligo lang ako, bigla nang nagkagulo. Aling Edna, bakit nagkakaganito dito? Galit na tanong ni Bernard nang maabutan niyang pag-aaway sa may sofa. Itong anak mong walang kwenta. Ninakawan ba naman ang paboritong kwintas si Hazel? Nawala lang ang kwintas at nung mahanap namin, nakita namin sa kwarto niya. Pagtatanggol ni Early kay Hazel. Teka lang po ha, pero hindi ko na nga po ginagamit ang kwarto na yun eh. Sa kwarto po ako ni Lola Edna natutulog palagi. Kaya bakit niyo po ako pagbibintangan ng ganyan? Alam ko sa sarili ko na wala po akong sinisira, pinapakalma nung ninanakaw. Ginagawa lang ni Hazel ang lahat ng to para lang magalit kayo ng magalit sa akin. Wala po akong kasalanan sa mga yan. Kahit yung sa kotse po, hindi ko ginamit at sinira yon. Sadyang sa akin lang binibintang ni Hazel, habang si Ma'am Early naman ay pinaniniwalaan kaagad si Hazel. Napakabayas niyo po, napaka-unfair niyo. Hindi na natapos ni Brianna ang sasabihin niya nang sampalin siya ni Early. Early! Sabay na sigaw ni Bernard at Lola Edna. Doon na talaga nasagad ang galit ni Lola Edna, kaya naman hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Sumusobra ka na! Walang ginagawa ng apo ko sa'yo tapos ganyan ka. Alam mo, pagod na ako sa kakatiis ng pananakit at panghuhusga niyo sa apo ko. Bernard, may dapat kang malaman. Nang dahil sa sinabing yun ni Lola Edna ay nanlaki ang mga mata ni Early. Pilit niyang sinesenyasan si Lola Edna na wag ituloy ang balak niya, pero buo na ang desisyon ng matanda. Bernard, alam mo ba na hindi mo anak si Hazel? Oo, hindi ka nagkakamali ng naririnig. Hindi mo anak si Hazel. Sigaw ni Lola Edna habang pinipigilan siya ni Early. Ang lahat ay nabigla dahil sa sinabi ng matanda. Anong sinasabi mo, Lola? Gulat na tanong ni Brianna. Hindi ko anak si Hazel. Anong pinagsasabi mo? Gulat na tanong ni Bernard bago siya napahawak sa dibdib niya. Niloloko ka lang namin. Niloloko ka lang ng babaeng yan. Hindi mo anak si Hazel dahil... Napatigil si Lola Edna sa pagsasalita nang biglang matumba si Bernard. Nang dahil doon ay nagkagulo-gulo ang lahat sa mansyon. Dad! Dad! Gumising ka, please! Sigaw ni Hazel habang si Brianna naman ay hindi makagalaw dahil sa nangyayari. Dali-daling tumawag siya ng ambulansya bago habang ang mga tao sa mansyon ay hindi na alam ang gagawin. Isinugod nila sa ospital si Bernard at nasa loob na ito ng emergency room. Kapag talaga may nangyaring masama kay Dad, malalagot ka sa akin, Brianna. This is all your fault. Nang dahil sa'yo, nagkakagulo ang pamilya namin. Sigaw ni Hazel dahilan para hindi na makapagpigil si Brianna. Sinampal niya ng malakas sa pisngi si Hazel bago niya ito sinigawan. Nire-respeto kita dahil kapatid kita.
Pero sumusobra ka na. Lahat na lang ng kasalanan ginagawa mo, pinapasa mo sa akin. Kaya kung may dapat mang sisihin ngayon, ikaw yun, Hazel. Alam kong ikaw ang naglagay sa kwarto ko ng kwintas mo. Ginawa mo yun para magalit sa akin si Dad. Napakawalang hiya mo! Sigaw ni Brianna bago niya sinampal ang kabilang pisngi naman ni Hazel. Dahil doon ay parehas na namula ang pisngi niya. Hindi mo nga dapat nire-respeto ang babaeng yan eh. Hindi mo talaga kapatid yan. Halika na, Brianna. Umuwi na muna tayo. Pag-aaya ni Lola Edna sa dalaga. Ayaw pa sanang pumayag ni Brianna pero dahil gusto niyang tanungin si Lola Edna patungkol sa sinabi nito ay sumama na siya. Sa may parke na natili si Brianna at si Lola Edna. Nagtataka naman si Brianna dahil ang tagal na nila doon. Magtatanong na sana si Brianna nang may dumating na kotse na pamilyar sa kanila. Lola Edna, bakit niyo po gustong sunduin ko si Bri? May problema po ba? Tanong ni Bricks kay Lola Edna nang makarating siya doon. Pwede mo bang iuwi muna sa inyo si Brianna? Susunod ako. Isend mo na lang sa akin ang location ng bahay mo. May kailangan na akong kuhanin sa mansyon. At tungkol sa nangyayari, ipaliwanag mo sa kanya, Brianna. Pakiusap niya kay Bricks. Sige po Lola, ako na pong bahala kay Brianna. Anya bago niya pinasakay ang dalaga sa kotse bago sila umalis. Ano nangyayari Bri? May problema ba? Tsaka bakit nandun kayo sa parke malapit sa ospital? Nag-aalilang tanong ni Bricks habang nagmamaneo siya. Inataka si Dad sa puso dahil sa nangyari kanina. Malungkot na saad ni Brianna dahilan para mabigla naman ito. Bakit? Ano ba nangyari? Ganito kasi, nagdidelay lang kami ni Lola ng halaman tapos bigla ko sinabunutan ni Ma'am Early papasok ng mansyon. Pinagbintangan nila ako na nagnakaw ng kwintas ni Hazel kahit wala naman akong ginagawa. Alam kong pakana naman yun ni Hazel dahil palagi niyang ginagawa sa akin yun. Tapos nginingisihan niya ako. Ewan ko pero nagalit na ata ng sobra-sobra si Lola Edna. Bigla niyang sinabi kay Dad na hindi daw nito anak si Hazel. Na niloloko lang daw nila si Dad. Kahit ako hindi ko masyadong maintindihan ang nangyayari. Kaya gusto kong magtanong kay Lola mamaya. Pagkukwento ng dalaga habang si Bricks naman ay patuloy sa pakikinig. Sinasabi ko na nga ba? Hindi mo lang kasi kamukha ni Tito Bernard si Hazel o kaya si Tita Belinda. Posible talaga na ikaw ang tunay nilang anak at ampun lang yan si Hazel. Pero ang tanong, paano at bakit? Paano kayo nagpalit kung sakali at bakit kayo pinagpalit? Saad naman ni Bricks bago sila tumigil sa tapat ng kondo niya. Dito na lang muna tayo. Malayo kasi ang mansyon namin at baka mahirapan si Lola Ed na papunta dun. Anya bago sila umakyat sa kondo. Halos kalahating oras nilang hinintay si Lola Edna bago ito makarating sa may kondo ng binata. Inilapag niya sa lamesa ang pagkadami-daming dokumento bago siya nagsalita. Patawarin mo ko, Brianna. Hindi ko na kayang itago pa ito sa'yo. Yan ang unang-unang sinabi ni Lola Edna sa dalaga dahilan para magtaka naman si Brianna. Ano po ba nangyayari? Bakit po ganun ang sinabi mo kay Dad? Ano pong dapat kong malaman? Tanong niya kay Lola Edna. Ikaw ang tunay nilang anak ni Don Bernard de Locuanco at Doña Belinda de Locuanco. Toong may anak si Bernard sa labas at yun ang anak ni Maya na kinikilala mong ina mo habang lumalaki ka. Pero ang anak nila ay kasabay na namatay ni Maya. Ano po? Kung ako po ang tunay na anak at namatay ang anak ni Mama, kaninong anak po si Hazel? Nagtatakang tanong naman ni Brianna. Hindi pa rin siya makapaniwalang siya ang tunay na anak ni Bernard at Belinda at hindi si Hazel. Ang lahat ng ito ay plano ni Early. Si Early at ang nanay mong si Belinda ay matalik na magkaibigan. Sinabi ni Early na kailangan niya magstay sa ibang bansa para sa business niya. Pero ang totoo ay nabuntis siya ng mahirap na lalaki. Ngunit bigla naman niyang nalaman na buntis din si Belinda. At ang anak ko nakatulong dito sa mansyon ng panahon na yun. Sabay-sabay sila ng kabuwanan. Ngunit hindi lahat ay nabuhay. Namatay sa panganganak si Ma'am Belinda. Habang nagluluksa ako sa galit sa pamilyang De Locuanco dahil namatayin ako ng sarili kong anak at apo bago pa ito maluwal ng sanggol. At itong si Early ay naghihintay lang pala ng pagkakataon. Nang malaman niyang sitwasyon ay binigay ka niya sa akin at binayaran niya ako ng malaking halaga para magpanggap na ikaw ang batang isinilang ng anak ko. At si Hazel na sarili niyang anak ang ipinalit sa'yo.
pagkukwento niya habang si Brix at Brianna ay nabigla ng sobra-sobra dahil sa ikinukwento ni Lola Edna. Pinauwi tayo dito sa mansyon. Habang si Early naman ay doon kinuha ang oportunidad para makapasok sa buhay ni Bernard. Dahil malungkot ang daddy mo, nagbait-baitan siya. Inalagaan niya si Hazel at doon ay lumambot ang puso ni Bernard kay Early. Dahil na rin sa ayaw niyang lumaking walang ina ang anak niya, pinakasalan niya si Early. Ako nagpalaki sa'yo dahil binabayaran niya ako. Pero napamahal na ako sa'yo, Brianna. Hindi ko kaya nakikitang inaapi-api ka nila, gayong alam ko na sa'yo dapat ang lahat ng meron sila. Kaya hindi na ako nakapagpigil at napaamin na ako. Sana mapatawad mo ko. Maraming salamat po sa lahat ng ginawa niyo sa akin, Lola. Opo, may kasalanan po kayo. Pero in the end, pinili niyo pa rin pong ipagtanggol ako. Lumuluhang saad ni Brianna habang si Brix naman ay naiiyak na rin sa gilid. Brianna, mangako ka sa akin. Matuto kang lumaban sa sarili mo. Tandaan mo ang lahat ng meron sila ay nararapat na mapunta sa'yo. Simula ngayon ay huwag ka nang magpapatinag sa kanila. Pagpapalakas ni Lola Edna sa loob ng dalaga. Ang ipanalangin mo ngayon ay mabuhay at maging ligtas ang ama mo. Ang nakalagay sa will niya ay tigkalahati kayo sa lahat ng mana. Hindi niya deserve yun dahil lahat ng yun ay para lang sa nag-iisang tagapagmana. Seryosong saad ni Lola Edna at pinakinggan naman yon ni Brianna. Nag-usap pa sila ng mga plano na dapat nilang gawin bago sila nagpahinga sa kondo ni Brix. Dahil sa nangyari hindi pa rin nagigising si Bernard. Nung unang araw lang bumisita sa kanya si Hazel at Early habang si Brianna naman ay araw-araw na nasa tabi ng ama niya. Wala pa rin siyang malay. Tanong ni Mr. Gomez nang makapasok siya sa kwarto ni Bernard. Wala pa rin po eh. Sana nga po magising na si Dad. Hindi po kami nagkakasama palagi pero sobrang sakit po na makita siyang nasa ganitong sitwasyon. Malungkot na saad ni Brianna kaya naman umupo sa tabi niya si Brix. Dad, it's late na. Hindi po ba meron pa kayong importanteng pupuntahan bukas? Ako na pong bahala kay Bri. Sa kondo ko siya nauwi ngayon. Anya at pumayag naman si Mr. Gomez. Iniwan na niya ang dalaga at anak doon sa may ospital. Huwag kang mag-alala, Bri. Sigurado ako magigising at gagaling din si Tito. Magtiwala ka lang na magiging maayos din ang lahat. Anya bago niya niyakap ang dalaga. Andito lang ako, huwag kang mag-alala. Sana nga, Brix. Sana maayos na ang lahat. Lumuluhang Anya. Kaagad namang pinunasan ni Brix ang mga luha ni Brianna bago niya ito hinalikan sa noo. Nanatili pa sila ng kalahating oras bago nila napagpasyahang umuwi muna sa kondo ni Brix. Dahil sa sobrang pagod ay nakatulog si Brianna sa biyahe nila papauwi. Kaya naman binuhat ni Brix ang dalaga papasok sa loob ng kondo niya. Bri, gumising ka, Bri. Panggigising ni Brix sa dalaga matapos dumating sa kanya ang kagimbal-gimbal na balita. Brix, bakit? Anong meron? Tanong ni Brianna bago siya bumangon. Ikalma mo muna ang sarili mo. Alam kong mabibigla ka dito pero si Lola Edna. Anya, dahilan para tumigil ang mundo ni Brianna. Ano? Ano nangyari kay Lola Edna? Wala na siya, Brianna. Wala na si Lola Edna? Nagbibiro ka ba, Brix? Alam mo kung nagbibiro ka, hindi magandang biro yan ah. Pakiusap ni Brianna habang tumutulo na ang mga luha niya. I'm sorry, pero totoong sinabi ko. Sabi ni Papa na hit and run daw kagabi si Lola Edna nung papunta siya sa kondo. Nadala pa daw siya sa ospital pero unfortunately, dead on arrival na siya. Lumuluhang saad ni Brix dahilan para manghina ang buong katawan ni Brianna at napaiyak na lang siya. Nagmamadali silang pumunta sa may ospital at nang makarating na sila doon sa may kwarto kung nasaan ang mga patay, ay nanghina ang tuhod ni Brianna nang makita niya ang nangyari kay Lola Edna. Lola Edna! Sinong may gawa nito sa'yo? Lola Edna ko! Humahagulhol na Anya habang si Brix ay naiiyak na rin sa gilid.
Sobrang sakit para kay Brianna na mawala sa kanyang isa sa mga tunay na nagmamahal sa kanya. Makalipas ang isang oras ay kailangan ng embalsamuhin si Lola Edna, kaya naman napilitan munang umuwi si Brianna at Briggs. Bugtong-bugto ang mga mata ni Brianna at tulala na lang siya sa paligid. Pinapasikaso ko ng burol ni Lola Edna. And also, nagsisimula na rin ako mag-imbestiga tungkol dun sa naka-hit and run kay Lola Edna. Saad ni Briggs bago niya inabutan ng tubig si Brianna. Sa tingin mo ba aksidente yon? Parang hindi, di ba? Feeling ko, ang pagkamatay ni Lola ay planado. Kitang-kita naman dun sa video. Nakapunta na sa may gilid si Lola tapos gumilid din yung sasakyan. Mga walang hiya sila, Briggs. Ang tanda-tanda na ng Lola ko. Wala namang ginagawang masama sa kanila si Lola. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Lumuluhang Anya, kaya naman kaagad siyang nilapitan ni Briggs at niyakap. I will always be here by your side, Brianna. Hahanapin at pagbabayarin natin ang gumawa niyan kay Lola Edna. Poprotektahan kita palagi. Pagpapagaan ni Briggs sa loob ng dalaga habang hinihimas niya ang likod nito. Bakit ganun, Briggs? Napaka-unfair ng mundo sa akin. Hindi ko na nga nakita ang mama ko. Pinamaliit pa ako. Hinusgahan at palaging pinagbibintangan ng mga kasalanang hindi ko naman ginawa. Tapos ngayon na wala pa nag-iisang tao na kakampi ko sa lahat. Bakit ganoon? Mas okay ba kung hindi na lang ako nabuhay? Hindi totoo yan. Don't say that, Brianna. Kami ni Lola Edna, masaya kami na nabuhay ka sa mundong to. Lalo na ako. Masaya ako nakilala kita sa lugar na yun. Kaya wag na wag mong sasabihin yan. At kaya ka lang naman nakakaranas ng ganyan dahil sa masasamang tao na yun. Sisiguraduhin kong magbabayad sila sa lahat ng ginawa nila sa'yo. Desididong saad ni Briggs, dahilan para mas lalong mapahagulhol si Brianna habang magkayakap silang dalawa. Hindi inaasahang nagkasakit si Brianna matapos ilibing si Lola Edna, kaya naman hindi siya masyadong nakakadalaw sa ama niya. Sa mansyon na siya ng mga Gomez nakatira dahil kailangan niyang magtago. Alam niya at ni Briggs na hindi na siya ligtas dahil sa mga nangyayari. Ang bahay ng pamilyang Gomez ay maraming bodyguard, kaya naman hindi malalapitan ng mga taong may masamang balak kay Brianna. Bukod doon, bilang kapalit ng dalaga sa pagdalaw ay palaging pinupuntahan ni Briggs si Bernard. Minsan pa nga ay kasama nito ang ama niya na kaibigan ni Bernard na siya ring lawyer ni Bernard sa testamento niya. Hanggang ngayon hindi pa rin siya gumigising. Hanggat hindi niya nalalaman ng katotohanan, hindi magiging tahimik ang buhay ni Brianna. Balita ko, parang walang problema si Hazel at Early dahil sobrang saya daw nila sa mansyon. Bukod pa dun, hindi man lang nila binibisita si Bernard. Para bang wala silang pakialam sa kalagayan niya. Hindi makapaniwalang saad ni Joaquin habang pinagmamasdan niyang kaibigan. Hindi ko alam, Dad. Pero kakaibang pakiramdam ko kay Ma'am Early at Hazel. Anya, dahilan para mapakunot ang noo ng ama. Pagkatapos naming malaman ng lahat, sigurado ako may kinalaman sila sa pagmamatay ni Lola Edna. Madiing saad ni Briggs habang nakakuyom ang mga kamao niya. Kita sa mga mata nito ang galit dahil na rin sa napamahal na siya kay Lola Edna. Napabuntong hininga na lamang si Joaquin bago niya muling tiningnan si Bernard na wala pa ring malay sa ospital bed. Kung magigising lang sana siya, baka matapos na ang paghihirap ni Brianna. Saad nito, tahimik na napayuko si Briggs. Hindi niya magawang sabihin pero unti-unti na rin siyang kinakabahan at nag-aalala para sa kalagayan ni Brianna. Samantala, sa mansyon naman ng mga Gomez ay mahimbing na natutulog si Brianna sa kwarto ni Briggs. Mataas pa rin ang lagnat niya, kaya naman ay binabantayan siya ng isang doktor na pinatawag ng pamilyang Gomez. Hindi naging madali kay Brianna ang lahat. Halos gabi-gabi siyang umiiyak dahil sa pagkawala ng Lola Edna niya. Habang natutulog si Brianna ay hindi na namalayang dumating si Briggs sa kwarto. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya, saka hinawi ang ilang hibla ng buhok na nakatakip sa mukha niya. Ipinapangako ko, Bri. Gagawin kong lahat para sa'yo. Anya nang biglang may tumawag sa kanya. Dad, bakit ka tumawag? Kagagaling ko lang dyan, ha.
If you're asking kung anong lagay ni Bri, hindi pa rin naayos. Mataas pa rin ang lagnat niya. Saad ni Bricks sa ama habang hinahaplos niya ang buhok ng dalaga. Come back here at the hospital. Gising na si Bernard. But don't tell anyone sa ngayon. Anya, kaya naman nagmamadaling umalis doon si Bricks at bumalik sa ospital. Dad! Sigaw ni Bricks na makapasok siya sa loob ng kwarto. Bricks, iyo. Nasaan ang pamilya ko? Mahina at dahan-dahang saad ni Bernard nang makita niyang binata. I'm sorry, Tito. Pero hindi mo muna dapat sila makita hanggat hindi mo nalalaman ng totoo. Natatandaan mo po ba kung anong huling nangyari bago ka atakin sa puso? Tanong ni Bricks dahilan para mapaisip si Bernard. Oo, tanda ko pa. Biglang sinabi sa akin ni Aling Nena na hindi ko anak si Hazel. Hindi ko maintindihan kung anong ibig niyang sabihin doon. Kailangan ko pa siya makausap. Tito, wala na po si Lola Edna. Anong ibig mong sabihin? Marami po nangyari simula nung atakin ka sa puso. Nalaman po namin ang katotohanan patungkol kay Hazel at Brianna. Si Brianna po ang totoo niyong anak. Si Hazel ay anak ni Early sa ibang lalaki. Tapos ang anak niyo po na kay Miss Maya ay namatay kasama si Miss Maya. Patuloy na ipinapaliwanag ni Bricks ang lahat kay Bernard na hindi naman makapaniwala. Hindi nila pwedeng malaman na gising ka na po. Ang nakalagay sa will mo ay 50% kay Brianna at 50% kay Hazel. Ayaw nilang bumalik ang malay mo dahil alam nilang matatanggal ng mana kay Hazel. Base sa ugali ni Ma'am Early, ayaw niya na walang mapapala. Anya, habang si Bernard ay naghahalo-halo ang emosyong nararamdaman dahil sa nalaman niya. Kung ganoon, total nandito na rin naman ang lawyer ko. Baguhin ang will and testament ko. Ilagay mo lahat ng mana na makukuha sa akin kay Brianna na tunay kong anak. Hindi ako makapaniwala na nagawa ni Early yun. Pagbabayaran niya ang lahat. Ramdam na ramdam ang galit sa bawat salitang binibitawan ni Bernard. Ako na pong bahala dyan, Tito. At kapag nalaman ko may kinalaman po talaga siya sa pagkamatay ni Lola Edna, mabubulok siya sa kulungan. Anya at tumango naman si Bernard. Joaquin, alam kong sobra-sobrang hihilingin ko pero gusto ko nang maayos mo ang will and testament ko as soon as possible. Para kung sakali mang mawala ako, makuha ng anak ko ang lahat ng dapat na sa kanya. Nakangiting Anya at kagad namang sinunod yon ni Joaquin. Halos 4 na araw na may sakit na si Brianna. Balak ipaalam sa kanya ni Bricks ang tungkol doon kapag maayos na ang kalagayan ni Brianna. Ngunit bago pa man niya maihatid ang balita kay Brianna na nagising na ang ama nito, ay nakatanggap siya ng tawag mula sa ama niya. Bricks, wala na si Bernard. Pagbabalita ni Joaquin na narinig naman ni Brianna. Pinilit niya ang sarili na makapirma dito sa bagong will and testament bago siya tuluyang binawian ng buhay. Pinapasabi din pala sa akin na sana mapatawad mo siya dahil hindi kanya masyadong napakitaan ng pagmamahal. Pagkukwento ni Joaquin kay Brianna na tulo na lang tulo ang luha habang pinagmamasdan ang katawan ng ama niyang wala ng buhay. Ibig po bang sabihin ito, alam na ni Dad na akong tunay niyang anak? Oo, kaya siniguro niyang makukuha mong dapat na sayo. Sagot ni Joaquin dahilan para mas lalong maluha si Brianna. Akmang magsasalita na sana si Bricks nang makarinig sila ng sigaw sa hallway. Patay na si Bernard? Hindi pwede! Pag-arte ni Early na halatang peking-peke dahilan para mapangiwi si Bricks, Brianna at Joaquin. Anong ginagawa mo dito? Ang kapal naman na mukha mong magpakita dito. Alam mo bang ikaw may kasalanan kung bakit namatay si Dad? Hindi siya aatakihin sa puso kung hindi nangyaring pangyayaring yon. Wala kang kwenta. Hindi na natapos ni Hazel ang sasabihin niya nang muli siyang sampalin ni Brianna. Ang kapal na mukha mong sabihin yan. Ikaw nga nagsimula ng lahat. Kung hindi ka sana gumawa ng gulo na ibinibintang mo sa akin, di sana hindi nangyaring lahat ng to. Ikaw ang may kasalanan. Kasalanan niyo ni Ma'am Early ang lahat. Sigaw ni Brianna at akmang sasampalin na siya ni Hazel nang pigilan ito ni Bricks. Wag mong putulin ang PC ko sa'yo, Hazel. Magsaya ka pa hanggat kaya mo. Dahil kapag nasagad ako, sisiguraduhin kong pupulutin ka sa bangketa kung saan ka nababagay. At parang napakabilis ng oras, nakita na lamang ni Brianna ang sariling nakatayo sa pintuan kung saan nakaburol ang kanyang ama. Anong ginagawa mo dito? Umalis ka na bago pa gumawa ng skandalo rito.
Sigaw ni Bernadette, ang bunsong kapatid ni Bernard nang makita niya si Brianna. Mawalang galing na po tita. Anak po akong nagluluksa. At pabalik na rin niyo pa po ang mundo. Dugong dilakwenko po ako. Ang lakas din talaga ng apog mo no? Kung sagot-sagutin mo kami na wala ka ng respeto. Bakit nga ba ako magtataka? Anak ka lang naman sa labas ng isang katulong. Kaya siguro ganun ka nalang away-away ng pamangkin namin na si Hazel. Dahil inggit ka sa kanya at siya ang tunay na anak habang ikaw ay habang buhay kang magiging anak sa labas. Galit na saad ni Bernadette na naging dahilan naman para matawa si Brianna. Nandito po ako para kay Daddy. Hindi po para sa inyo. Hayop ka! Umalis ka na! Umalis ka na dito at hindi ka welcome sa burol ng asawa ko! Sigaw ni Early sa kanya. Pinagtitinginan sila ng mga tao doon, kaya naman walang nagawa si Brianna kung hindi ang umalis. Habang kinakaladkad naman siya ng iba palabas ng burol ng sariling ama. Nang makarating sila sa mansyon ay doon na ibinuhos ni Brianna ang emosyong hindi niya mailabas kanina. Napahagulhol siya kaya naman kaagad siyang niyakap ni Briggs. Hindi pa ang huli ang lahat. Kukunin namin ang para sa'yo, Brianna. Kung hindi ka makakapunta sa burol, sa mismong libing ka pumunta. Sakto't pagkatapos nun ay will reading na. Doon mo ibunyag sa harapan ng lahat ang ginawa nilang mag-ina. Pagpapalakas ni Joaquin sa loob ng dalaga bago niya inilabas ang isang USB. Ang ebidensyang yan ay ang pagkamatay ni Aling Edna. Magagamit nyo rin yan para maipakulong mo sila sa lahat ng ginawa nila sa'yo. Dagdag pa ni Joaquin bago tinanggap ng dalaga ang USB. Huwag ka mag-alala, Brianna. Ihanda akong lahat para sa araw na yun. Basta ihanda mo sarili mo. Tanda mo pa yung sinabi sa'yo ni Lola Edna? Simula ngayon, huwag ka na magpapatinag sa kanila. Ang lahat ay nagluluksa sa may sementeryo habang minimisahan ang kabaong ni Bernard. Ngunit napatigil ang lahat nang biglang may nagdatingan na maraming itim na sasakyan sa harapan nilang lahat. Bumaba doon si Brianna kasama si Briggs at ang ama nito. Sumunod din ang ilang mga nakaitim na bodyguards na nakaprotekta kay Brianna. Ano ginagawa mo ditong babae ka, ha? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na hindi ka welcome sa burol at libing ng asawa ko? Sigaw ni Early dahilan para magtingin na ng mga tao doon. Oo nga! Ang kapal na mukha mong pumunta dito ay anak ka lang naman sa labas! Sigaw naman ni Hazel dahilan para matawa si Brianna. Anak sa labas? Hindi ba ikaw yun? Oh wait, hindi ka nga pala kadugo, Hazel? Nakangising saan ni Brianna bago siya tumawa. Hindi kayo nagkakamali sa narinig niyong lahat. Itong si Hazel ay hindi naman talaga anak ni Dad. As you all know, kilala ko bilang anak ni Miss Maya, ang katulong sa mansyon, habang si Hazel naman ay anak raw ni Ma'am Belinda. Pero nagkakamali kayo dyan. Ang anak ni Miss Maya ay namatay kasama niya. Akong tunay na anak ni Mama Belinda, habang ang babaeng peke na to ay anak ni Ma'am Early sa ibang lalaki. Pinagpalit niya kami sa katulong ni Dr. Santos na ngayon ay nahulin ng mga pulis dahil sa ebidensya na ipinakita sa amin. At ikaw nang susunod, Ma'am Early. Hindi lang sa panlilin lang sa amin, pati na rin sa pagkamatay ni Lola Edna. Ang kapal na mukha mo! Ang sama-sama mo! Sambit ni Brianna habang pinipilit niya ang sarili na kumalma. Doon na binuksan ni Briggs ang laptop at pinakita sa lahat ang pag-amin ng lalaking inutusan ni Early na i-hit and run si Lola Edna. Ipinakita rin ang mga ebidensya patungkol sa switch at birth nila ni Brianna at Hazel. Oh, ano naman kung hindi akong tunay na anak ni Dad? Minahal niya ako at kahit anong gawin mo, parte ako sa mana niya. Desperadong saad ni Hazel dahilan para matawa si Brianna. Hindi ka sigurado dyan, Hazel. Akong lawyer ni Bernard at bago siya mamatay ay napalitan na niya ang bago ng will and testament niya. Ang lahat ng mana niya ay papupunta lang sa isang tao. Yun ang tunay nilang anak ni Belinda na si Brianna. In case nagtataka kayo, oo, nagising si Tito Bernard at nalaman niya ang kasamaan yung dalawa ni Hazel. Galit na galit siya kaya siya na mismong humiling kay Dad ng panibagong will and testament. Dahil doon ay pinagbubulungan na si Early at Hazel. Dahil alam nilang nabunyag na sila, ay nagbalak pa silang tumakas sa lugar na yun. Ngunit hindi sila nagtugumpay dahil ang ibang mga tao pala na nakasakay sa kotse ay ang mga pulis at handa silang arestuhin. Ayon sa ebidensya ay alam na ni Hazel ang lahat at tinutulungan niya ang ina na ipapatay si Lola Edna. Dahil doon ay nakulong silang dalawa.
Maraming salamat, Dad. Hindi man tayo nagkasama ng matagal dahil palagi ka pong busy sa trabaho mo. Pero mahal na mahal ko pa rin po kayo. Sana po maging masaya ka nakasama si Ma'am. Akmang kakausapin pa sana siya ng mga kamag-anak niya na nanghamak pa rin sa kanya noon. Sumakay na siya sa kotse ni Briggs at nagmaneho na sila paalis doon. Briggs, pwede ba tayong pumunta dun sa paborito nating lugar? Tanong ni Brianna. Sige ba? Pero bago yun, bumili muna tayo ng favorite pastries at drinks natin para may makain tayo dun. Nakangiting Anya bago sila nagtungo sa Symmetra's Cafe. Ano gusto mo, Bri? Yung palagi ko nalang binibili. Ano ba nga ba? Anya na nagpangiti sa binata. Matapos kuhanin ang order nila ay nagtungo na sila sa favorite place nila. Ang payapa talaga dito, no? Oo. Natandaan ko pa nung una kita nakita dito. Tulog ka nun. Alam mo ba na pagkamalampak kitang pulubi na walang matulugan? Kaya pumasok ka sa private property. Anya dahilan para mapanguso si Brianna. Pulubi talaga? Ang sama mo naman. Pero syempre, na-realize ko na mali ako. Dahil imposible namang magkaroon ng ganun kagandang pulubi. Pag-compliment niya kay Brianna na naging dahilan ng pamumula nito. Dahil doon ay naalala niyang sinabi ni Joaquin sa kanya habang hinahanda ni Briggs ang lahat ng kailangan kaninang umaga. Finally, maayos na rin ang lahat, Briggs. Anya, tumangu-tangu naman ito. Ang sabi ko, maayos na ang lahat. Pag-uulit ni Brianna dahilan para magtaka si Briggs. Oo nga, maayos ng lahat. Anong meron? May dapat kang sabihin sa akin, hindi ba? Yung sinabi mo kay Dad nung nagising siya? Anya, dahilan para manlaki ang mata ng binata. Paano mo nalaman ng tungkol dun? Wala pa akong alam kaya sabihin mo na. Gusto ko maging tapat ka sa akin. Anya, dahilan para mapabuntong hininga si Briggs. Kaagad niyang nilakasan ang loob niya bago niya hinarap si Brianna. Bri, gusto kita. Simula pa nung una kita makita. Itinago ko nararamdaman ko sa'yo dahil baka hindi ka pa handa. Pero nilakasan ko ang loob ko nang humingi ako ng permiso kay Tito Bernard na ligawan ka. Kaya kung okay lang sa'yo, pwede ba kitang ligawan? Pangako, hindi kita sasaktan at mamahalin kita palagi. Pag-amin ni Briggs sa nararamdaman niya na nagpangiti naman kay Brianna. May itinatago rin kasi siyang pag-ibig para sa binata. Unti-unti itong nabuo dahil kapag kasama niya si Briggs ay pakiramdam niya'y ligtas siya. Bukod doon ay si Briggs lang ang nakapagparamdam sa kanya ng heart-pounding rush kung tawagin ni Brianna. Hindi niya maipaliwanag kung bakit pero napaibig siya ni Briggs, hindi lang dahil sa gwapo siya, dahil na rin sa ugali niya. Sige, papayagan kitang ligawan mo ko. Para naman maranasan ko yung ligaw na yan, pero 24 hours lang ah. Baka 24 hours lang. Ayaw mo ba sa akin? Hindi, kasi gusto na rin kitang sagutin kaagad. Mahal din kita, Briggs. Hindi ko man maiparamdam sa'yo noon pero iyan ang totoo. Pag-amin ni Brianna sa nararamdaman niya, dahilan para maiyak si Briggs. Akala ko ayaw mo talaga sa akin eh. Maraming salamat, Bri. Mas mahal na mahal kita. Kung noon ay palaging si Briggs ang nagpapaalam kay Brianna na umiyak, ngayon ay nabaliktad na. Umiiyak si Briggs habang si Brianna naman ang nagpapakalma sa kanya. Kagaya ng sinabi ni Brianna, pagkatapos ng isang araw ng panliligaw ay sinagot na niya si Briggs. Ang relasyon nila ay tumagal ng ilang taon dahil sa matibay nilang pagmamahalan. Hanggang sa napagpasyahan nilang magpakasal na at nagkaroon na rin sila ng anak na kambal. Ang lahat ng inagaw kay Brianna ay naibalik sa kanya. Ang mga kamag-anak niya ng hamak at nagbintang sa kanya ay humingi ng tawad. Habang si Early at Hazel naman ay pinagbabayaran ng mga kasalanan nila. Kasalukuyang naglalakad sa sementeryo si Brianna matapos nilang bisitahin ang ama niyang si Bernard. Hi Lola Edna, kamusta ka na po? Pasensya ka na po at hindi ako masyado nakadalaw sa dami ng ginagawa ko. Masaya na po ako ngayon sa piling ni Briggs. May mga supling na po kami at kagaya ng hiling po ninyo, bumalik na sa akin ang nararapat na para sa akin. Maraming salamat po sa pagpapalaki sa akin, sa pagmamahal, pati na rin sa pagtatanggol sa akin ng mga araw na wala po akong kakampi. Maraming salamat po sa lahat. Mahal na mahal kita, Lola. Anya bago siya nagtiik ng kandila. Lola, sa tamang lalaki po napunta nga po ninyo.
Ipinapangako ko po na mamahalin ko ang apo ninyo at ang mga anak namin habang buhay. Saad naman ni Bricks bago niya hinalikan sa labi si Brianna. Kaagad naman nilang niyakap ang isa't isa bago sila naglakad paalis doon. At dito na po nagtatapos ang kwento natin para sa araw na ito. Muli ako po si Miss Demi. Marami pong salamat at hanggang sa muli. Paalam!